Alright, makikibalita na naman tayo mga kaibigan. Ang ating panonoorin ay galing sa Showbiz Fanatics mga kapatid. Nasa description yan. I-subscribe niyan dahil nag-aatid po yan ng balita patungkol po sa ating Pilipinas kung mahal mga tunay lamang. Ayan po ang title. Basahin na natin ang ating panonoorin. Matapos di mabayaran ng pera, INC siniraan na? Question mark. Lisa Tanas. Ano ba to? Ba't ganun yung ano? Pinakalat na maraming utang ang iglesia? Question mark ulit. So ibig sabihin pag question mark, hindi sigurado kung totoo o hindi naman kaya kasinungalingan. Okay, tara na, panoorin na po natin anong meron dito. Yeah. Let's get down. Ang reaction video na ito kapag mabagal ang inyong internet at gusto mo nang magpalit, nandyan po ang Fiber ni Juan sa aking ilalim. Nandyan po ang contact number. Medyo maliit, screenshot at i-zoom nyo na lang. Nandyan po, ayan o. Kung available na yan sa inyong lugar, napakaswerte nyo. Okay, i-play na po natin anong meron. Matapos hindi mabayaran, Iglesia ni Cristo siniraan at nilabas pa ang tila propaganda laban sa samahan. Umani ng samot-saring reaksyon ang tila paninira raw na ginawa sa samahan at kapatiran ng Iglesia ni Cristo nang tila hindi raw nila mabayaran ang kapatiran ng Iglesia at dito'y pigilan ang napipintong National Rally for Peace na isasagawa ng makapangyarihang religious group bilang panawagan na huwag ituloy ang kahit anumang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Okay. 2 araw bago ang inaabangang National Rally for Peace. Actually, 1 araw na lang, ano? O ang big day ng maraming miyembro ng Iglesia ni Cristo. Kumalat sa social media ang controversial video clip kung saan di umunay pinaniniwala ang intensyon na marami ang makapanood ng tila controversial raw na kinasasangkutan ng samahan. Sa nasabing video, ipinakakalat na lubog raw sa utang o may malaking pananagutang pinansyal ang Iglesia ni Cristo sa sinumang taong pinagkakautangan raw nito. Teka, gusto kong malaman sino ba ang nagsabi nito? Si Madam Lisa ba o yung ibang kumakalaban po sa iglesia? Tingnan natin ano. Dahil dito, lumabas ang samot-saring galit at tila hindi mapaliwanag na disappointments ng maraming miyembro ng INC sa nasabing nagpagkalat ng controversial video clip. Ipinaliwanag nila na walang utang o hindi nagkaroon ng pananagutang pinansyal ang samahan sa kahit na sinumang tao at kanilang pinaliwanag na lahat ng ito ay tila propaganda laban sa kanila. So ibig sabihin walang utang talaga itong INC. Kaya nilang mag-provide ng sarili nila. Ito po yung pinapaliwanag sa video, ano? Dahil sa kanilang gagawing National Rally for Peace na tiyak ikababahala ng mga nasa pamahalaan. Ayon mismo sa full Facebook post ng isang netizen online, I can't believe na umabot na sa sukdulan ng kasamaan ng mga nasa gobyerno to the point that they are now inventing a story para siraan ang Iglesia ni Cristo. Dahil lang sa hindi nila ito kayang kontrolin, hindi kasi nababayaran ng INC kaya gagawa sila ng paraan para siraan ang Iglesia. Kung ito man ay totoo, kung ito ay totoo, tatablahin sila ng Iglesia ni Cristo. Lahat po ng kapanig ng mga taga-kabila, hindi mga Duterte at mga fans ng Duterte, mga supporters ng Duterte. Hindi yon, iba yon. Doon sa mga taga-kabila na kapag gusto nyong gurgurin ang Iglesia ni Cristo, ay maghulos dili kayo, eleksyon na. Magpakabait kayo, baka masiro kayo. Pagdating sa Iglesia ni Cristo, tapos sasabayan pa yan ng KOJC. Ang dami ring miyembro niyan. Eh paano pa yung mga ibang Katoliko natin na nagmamahal din sa mga Duterte at iba pang mga religion na naniniwala sa mga Duterte. Eh di konti na lang ang matitira sa kabila. Kapag sila tumakbo sa eleksyon, baka nga. Yun lang ang akin, ano, yun lang. Kung totoo itong balitang ito, okay, tignan natin. I mean,
Hindi ako member ng INC pero nababastusan ako sa ginagawa ng mga taong may galit sa kanila. Can you imagine? Mag-iimbento sila ng kwento na kesyo may malaking problema ang iglesia dahil sa pera or even worse, pinagkakalat nila na marami itong pagkakautang. I heard this parang hindi ako naniniwala dyan. Iglesia ni Cristo yan news not only in some respected political commentator but mismo sa mga kasapi ng relihiyon nila. One of my sister-in-law in tears when they heard the news na pinagbibintangan silang maraming utang o ang relihiyon nila. Well, in fact, hindi daw ito totoo at walang utang ang iglesia sa kahit na sino. Sa totoo lang daw, kayang magpatayo ng iglesia ng mga kapilya ng hindi nangihiram ng pera dahil well-organized ang kanilang financial reports at napupunta sa pangangailangan nila and mostly sa mga charity works. Kaya may halong galit at inis ang nararamdaman nila when they saw that video circulating on social media. Ito ang sinasabi ng mga tao ngayon na talagang sisiraan ng mga nasa gobyernong iglesia dahil hindi sumasang-ayon sa kanila. Napabalita pa noon na mismong si Liza Marcos daw ang nagyabang na kayang-kaya niyang tapalan ng pera ang INC just to stop their nationwide rally. Nako, dapat itong balitang ito may mga kalakip itong mga resibo para talagang sasambulat yung katotohanan na itong balita nito ipinagpapatunayan, ano? Kasi maraming iba diyan kapag nakakarinig ng ganitong balita, hindi sila basta-basta naniniwala. Though tayo man ay naniniwala agad-agad sa mga chismis, pero hindi naman natin hinahayaan na open pa rin tayo sa ipapaliwanag ng mga taga-kabila. Tignan muna natin mga kaibigan, ha? Ang ending, hindi nasilaw sa pera ang kapatiran. So they turned down the offer and proceed to their calling for national peace. This is a huge protest against those greedy politicians and to ambitious government people na naghahangad na mapababa si VP Sara sa pwesto at magawa na nila ang lahat ng gusto nilang gawin sa Pilipinas at maghari-harian na sila. But the thing here is, nabigo sila. Dahil bukod sa iglesia, marami pa rin Pilipino ang kahit na hindi kasapi ng INC ang naniniwalang sukdula na ang kademonyuhan ng mga nasa posisyon. Isang malaking good luck na lang sa kanila dahil kung sa batas ng tao, tingin nila ay mananalo sila. Hindi sa batas ng Diyos dahil sa oras na dumating sa kanila ang kabayaran ng katarantaduhan ng kanilang ginawa, may kalalagyan sila. Yes, alam nyo kasi iba yung paghuhukom, ano? Kung naniniwala kang may Diyos, naniniwala ka rin may impyerno. Kung may naniniwala ka na ang mabait at masama galing din sa Biblia, maniwala kang merong kaparusahan pagdating ng araw. Dapat paniwalaan niyo yun. Diba? Kasi isipin mo nga, nasabi na natin to dati-dati pa panahon pa ng kopong-kopong. Kapag pinasuka ng sigarilyo, masakit na. Maanggian ka nga lang ng tambucho ng motor na mainit, masakit na. How much more kapag pinalangoy ka sa nagbabagang kumukulo na asupre o yung apoy na likido, etc. panghabang panahon dahil sa iyong ginawang mga kasalanan. Ano na lang, anong klaseng mangyayari sa'yo? Hindi ka pa pwedeng mategi. Hindi ka pa pwedeng mategi. Yung balat mo hindi matutuklap. Ibig sabihin, immortal ka. Ang mararamdaman mo lang yung sakit. Anong kasalanan? Halimbawa lang, anong kasalanan? Lumangoy sa pera. Hindi makontento sa perang meron lang silang perang. Alam mo, ito, tingnan nyo ha. Kapag ikaw ay meron kang salaping umaabot ng 1 milyon, halimbawa 4 lang o 5 lang ang inyong anak. May milyones ka. Kada isang buwan may milyones ka. Okay na yon, di ba? 2 buwan may milyones ka. Sa loob ng 6 na buwan may mga 2 milyon kang kita. Sabihin mo na 3 milyon. Di ba? Saganang-sagana ka na sa buhay nun kahit paano. Ilagay natin sa mas katotohanan, ano? Halimbawa, ikaw, sa 1 buwan ang sweldo mo, 100,000. Napakalaki na nun. Na may 5 ka lang anak at simple lang ang iyong pamumuhay. 150, sabihin mo na 300,000 per month. Ang laki na nun. Malaki na yun, di ba? Makakaipon ka na nun. Pero bakit yung ibang mga nakaupo
yung iba lang hindi ko naman sinasabing lahat syempre. Bakit may mga iba tayong naririnig na trilyones ang budget? Wala naman tayong nakikitang mga major project. Ibig sabihin, ang pagkakaunawa ko, bilyon-bilyon ang nawawala. Bilyon-bilyon ang mga tinatanong, lalo na kay Ted Filon. Nasaan na yung mga yon? Isipin nyo, marangyana ang buhay mo, nangangarap ka pa ng 100 times. Ito lang example lang naman ito, no? Nangangarap ka pa ng 1,000 times, 100 times, doon sa ikinikita mong napakalaki na, hindi ka makontento sa kung anong meron ka. Kaya ka nga nandyan nakaupo kasi makapangyarihan ka, gusto ka ng mga tao. Depende na lang kung nandaya ka. Nakaupo ka na dyan, ibig sabihin gusto ka ng mga mamamayang Pilipino. May kakayahan kang mapaunlad ang ating bansa. Pero bakit ganon? Yung pinagbibintangan yung BP Sara na may 100 lamang, 100 million ba o something 11, ewan ko kung anong million yan. Pinaliwanag naman na kung saan napunta yung mga project niya yan at nakikita naman ninyong meron talagang nangyari doon sa project na confidential fund at kung ano pa mang mga budget yan ng Vice President. Pero bakit kapag tinatanong at kumakalat nasaan na yung mga bilyon na mga ibinibigay na budget doon sa mga iba't ibang ahensya, sa ating Pangulo meron ding confidential fund, bakit hindi nyo buksan? Bakit hindi nyo rin tanungin? Ang iba kasi sa atin, meron ka palang reklamo sa presidente. Halimbawa ako, maka-BBM ako, maka-Marcos ako. Meron pala kayong mga tanong din, ba't di nyo hiyain yan? Hindi, di ba? Gets nyo? Ito. Halimbawa, PBBM ako. Na meron palang confidential pa ng ating Pangulo. Di magreklamo kayo. Diba? Ganun lang sila eh. Di reklamo nyo yung ganyan, yung flood control. Di magreklamo kayo, magsampa kayo. Hindi nga ho pinapansin. Kasi nga sila ang nakaupo, sila yung nandudon. Base sa aking opinion, sila yung mga susunod. Kahit may mga nilabag na konstitusyon, kung sila naman ang nasusunod, wala din. Yun lamang po ang aking pag-unawa dyan. Hindi naman ako ganong kagalingan pagdating sa politika. Hindi naman tayo matalino. Ang sa atin lang naiintindihan natin siguro yung sitwasyon. Medyo hindi man, pero malapit sa katotohanan yung nakikita nating sitwasyon. Kaya sana mga kapatid, kapag may nakikita kayo, kahit maka-PBBM kayo o maka-Duterte kayo, tignan nyo muna. Tingin din kayo, bakit nga pala si BP Sara lang? Bilyones naman dito eh. Huwag nyo sasabihin na, di maghain din kayo. Kayong mga maka-Duterte, maghain kayo ng kaso o maghain kayo ng ganito, ilakad nyo rin. Hindi, magtulungan tayo kasi para sa atin to eh. Sabihin mo na, nanalo na sila. Nanalo na yung mga taga-kabila, yung mga DDS, mga Duterte, supporters, huminto na. Kumbaga napagod na, kayo na, sige, kayo na ang panalo. Sa tingin nyo ba, sa sariling opinion nyo, maaayos ang ating bansa ng puro ayuda lang? Okay ang ayuda ha. Hindi ko na lang yan ba't mo kukontrahin yan nakakatulong naman talaga yan sa mga mamamayang Pilipino, lalo na yung mga kapos. Ang problema, hanggang doon na lang ba ang kakayahang mag-isip ng ating gobyerno? Sana after nyan, hindi na mawala yung ayuda na yan, dagdagan pa nila ng iba pang mga alternatibong paraan para mapaunlad ng ating bansa. Yun lang naman ang kailangan natin. Ngayong etong mga INC na to, mga Iglesia ni Cristo, lumalaban sila para sa bayan natin, hindi para sa sarili natin. Lumalaban sila para, mga kababayan natin, kawawa naman kapag halimbawang na-impeach si BP Sara. Sino na lang ang mamumuno dito sa ating bansa kapag wala ang Duterte? Ito yung example ko lang, paano kung puro dilaw at doon na lang sila, puro mga pulangaw-pulangaw na lang? Wala na mga kapatid, matutulad na lang ng dati, nauhaw tayo sa pagbabago. Dumating ang Duterte, nagustuhan naman ng taong bayan, mataas ang ratings. Bakit di natin ibalik yon? Ang hirap kasi sa atin, may mga ibang mga mayayaman na hindi ho nakakalasap ng kahirapan. Hindi sila dumaan sa kahirapan o nakalimutan na nila yung dating mga bagay na mahihirap sila. Lalo na nung umangat sila.
Iba na ho ang panahon ngayon. Kung makikita nyo ang Pilipinas, mga kapatid, nakakaawa po tayo. Kasi ang laki pala ng budget ng Pilipinas, tapos wala naman tayong masyadong nakikita. Yun lamang, hindi naman tayo kumakalaban eh. Hindi din tayo nagagalit. At kaya kung ba't tayo nagsasalita ng ganito, yung emosyon natin bilang tao na anong nangyayari, bakit ganito? Ipaintindi nyo lang po, ipaunawa nyo lang po sa amin. Maiintindihan naman namin nyo kasi malambot lang ang mga puso namin. Pero bukas, o kung mapanood nyo man ito sa araw mismo ng pagrarally ng INC, marami pa daw dadalo dyan. Baka hindi lang po mga Iglesia ni Cristo. Kaway-kaway po sa mga Catholic at iba pang mga religion. Mag-comment po kayo dyan, mga kapatid, kung sinusuportahan nyo ang Pangulo na nagsasabing huwag i-impeach si BP Sara. Teka. Kung si Madam Lisa, itong balita na to itong balita, kung si Madam Lisa nga nagsalita ng ganun, di ba sabi ng kanyang asawa, para sa kanya, opinion niya, wag na lang i-impeach si BP Sara, di ba? Sinusuportahan ito ng mga Iglesia ni Cristo. Kung totoo man si Madam Lisa medyo humaharang or naninira daw di umano. Hindi natin sigurado kung totoo, kasi wala naman tayong nakita rito eh. Pero sige, iusog pa natin ng konti bago tayo mag-break it down. Tingnan natin dito. Ito. Tignan natin to Ayan. Nakakaawa ang pagiging desperado ng administrasyong ito dahil sinubukan nilang i-bribery o suhulan ang INC na huwag nang ituloy ang kanilang peace rally ngayong January 13 ay naglabas. Totoo ba talaga to, mga kapatid? Kung may mga link kayo, patingin po sa ibaba kasi hindi rin basta-basta na sasabihan mo na, sinuhulan INC ang magsasalita din yan kung gaano katotoo yan, totoo man o hindi, Ng issue ang pamunuan o ang grupo ni Lisa Satanas at ni Bangag tungkol sa problema ng INC sa mga utang ng pamunuan nila. Kayo talaga ang may tuturing na tunay na trahidor. Kung ano yung ginawa nyo kay Pastor Kibuloy ay gagawin nyo sa INC. Ito ang katibayan. Utang ang balita na ang Iglesia ni Cristo ay may 6 na utang sa Asia, United Bank na umaabot sa 725 bilyong piso, gamit ang mga ari-arian ng simbahan bilang kolateral. Ano ngayon kung halimbawa may utang sila? Parang ano lang ata to, parang vlog din yung pinapakinggan niya Kumbaga parang vlog or inilabas kasi parang yung AI lang yung nagsasalita. Base lang sa opinion ko, yung tagapagsalita na yung parang AI lang. Hindi pa rin natin sigurado. Ako, ayoko nang maniwala sa mga sabi-sabi, pero medyo naniniwala ako. Tingnan muna natin Yung narrator, yung nagsasalita, tignan nyo. AI lang din ata to pagkakahula ko. Si Eduardo Manalo mismo ang pumirma sa kasunduan, pero ang tanong, bakit kailangan ng ganitong kalaking utang? Una, sa kabila ng regular na abuloy ng kanilang mga miyembro, bakit tila kinakapos ang ENC sa pondo? Ipinapasok ba ang perang ito sa mga proyekto? O may bulsa na nauuna bago ang simbahan? Pangalawa, pagkalugi o maling pamamahala? Malaking katanungan, kung maayos ba ang takbo ng pera sa ENC? Ang paggamit ng kayamanan ng Diyos bilang kolateral ay nagpapakita ng desperasyon. Kung tunay na banal ang layunin, bakit parang may anino ng katiwalian? Pera ng mga miyembro, utang ng simbahan, kanino ang tunay na pakinabang? Ngayon yung source nito ni Kuya, yung pinanonood niya, hindi ko alam kung legit din, di ba? Ang tingin sa naglabas ng issue na ito, ang mga Pilipino ay mangmang, ang samahan ng INC ay mangmang at bobo. Yan ang pagkakaalam nila. Tandaan natin na ang pagtatayo ng isang religious group ay para din pong negosyo yan. So ano kung nangungutang ang isang religious group? Ang simbahang Katoliko nga nangungutang, investor, nag-i-invest pa, sila yung mayayaman.
Wala tayong pakialam kasi nga sinasabi ng mga trolls at loyalists na separation of church, di ba? Pero ito ngayon ang nangyayari dahil hindi nyo lang nasuhulan ang INC, maglalabas kayo ng ganitong issue. Awang-awa naman kami sa inyo sa pagiging Ano to, parang binabasa niya. Ako para sa akin, hindi ko pa sigurado kung totoo nga yung mga bali-balita yan. Kay Madam Lisa na sinabi niya na ganyan daw, na ganire. Kahit maka Duterte tayo, kahit sumusuporta tayo sa Duterte, no? Hindi ako basta-basta pwedeng maniwala na lamang ng sinasabi ni Madam Lisa na ganito, siniraan yung INC, etc. etc. Tapos base sa video na napanood natin, mukhang narrator lang din. So, dapat may source. Halimbawa, pwede nang matigas na source kahit sabihin na natin na sinasabihan sila ng iba. Yung mga mainstream, yan. Pwede na siguro doon para kapag malaman man kung sino ang nagsabi, may maituturo ka na galing sa News 7, GMA, ABS-CBN, at iba pang mga mainstream na nagsasabi ng mga ganito. Kasi sila yung mga nangangalap pero yung pag narrator lang, yung source mo lang yung mga parang nagbablog lang din tapos may mga narrator. Tapos wala namang mga papel or ebidensya. Kasi pwedeng papel, ebidensya, pwede rin kasi yun madaya Kaya ako kahit maka Duterte ako, gusto ko rin malaman kung totoo ba yung sinabi ni Madam Lisa na parang sinisiraan niya yung iglesia dahil nga magrarally na. Hindi rin ako ganun na naniniwala. Pero syempre, hindi din tayo kampi kila Madam Lisa. Ang sa atin lang, gusto lang natin ng patas kahit papano. Alright, hanggang dito na lamang mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong panonood. At maraming salamat po sa ating showbiz fanatics na naghatid po ng balita para sa atin. Thank you very much. Nasaan na ba yun? Oh my God, we're back again. Come on, now let's get down to business. Palike. Pag may mga link kayo dyan, mga kapatid, ipasa nyo lang yung link para po i-reactionan din ho natin yan kung talagang totoo yung sinasabi dito sa balita.